Praise Heavenly Father, God, God the Savior, Jesus Christ, to the praise prayer of our beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our salvation today, a most awful moving, in our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the true grace, beseeching you, O Lord, to place and know salvation. And only humble shall be, O Lord, but I cannot do anything by myself. That's the heart of beloved brethren and visitor. Their understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, help me pray. You'll love you, mission, power in the name of the Lord Jesus. Doubt I believe, cast out in the name of Jesus. And no says, doubt cast out in Jesus' name. Cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon Kristo. Balik po tayo sa ating mga upuan. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved praise in the Lord. We remember the cherished blessing, preaching, teaching to beloved Pastor Evangelist Valdez Rada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comor Almeida. Greetings by beloved Almeida children, bagay mahal sa ating mga beloved co-preacher, sa lahat po ng mga manggagawa ko, bagay mahal, magi sa ating mga musician, sa lahat po ng ating beloved Marshall, sa ating mga beloved Adores Choir, sa ating po mga mahal mga beloved Pioneer Choir, bagay mahal sa ating mga kapatid sa mahal na Panginoon Kristo, especially sa ating po mga baguhan, na kung saan lang po kayo nakadalo sa ating po banal na gawain, mga mahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, na ito nga po'y pinamumunuan, pinangunahan ng ating Evangelista Valdez Rada Almeida, bagi sa ating mga mahal mga kapatiran sa lugar na ito, na nanggaling ba po sa iba-ibang lugar, mga mahal ng ating pong Laguna, mga mahal, bagi sa dako ng Quezon, mga mahal mga kapatid, sa mahal na Panginoon Kristo. Sa pagkakataong ito, mga mahal, na dyan po, nakaplas po ang ating pong topic, Invitation to Miracle, mga mahal. Alam nyo, mga mahal ko mga kapatid, sa ating mga kababayan, maganda po yung panahon at ating pong nilalaanan at oras na tayo pong lahat ay makapagsamba. Sa panahon, mga mahal, napakarami po nating ipapanalangin. Unang-una po, mga mahal, yung kaligtasan ng ating bansa. Mga mahal, ang ating mga mahal sa buhay. Yung trabaho, hindi po nauubos yan eh. Ang lahat ng ating pinag-aabalahan sa mundong ito, mga mahal, hindi nauubos yan. Pero yung lakas ng buhay natin, nawawala, humihina. Kaya sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, mga mahal, na hinahamon niya tayo, mga mahal, na sinasabi niya, mga mahal, sa book of Jeremiah chapter 33, verse 3, mga mahal, na ang mga Kristiyano, ang iba po, bakit ang iba ay nabibigo? Hindi nakakaranas, mga mahal, ng mga himala. Maraming mga kababayan po natin, naniniwala sila, na ang paglilingkod sa Diyos ay sapat na lang kung kailang gusto nila na magdasal o manalangin. Mga mahal, ang nais ng mahal na Panginoon upang tugunin ng Diyos yung panalangin ng bawat isa, ang nais ng mahal na Panginoon, ipakita natin. Sabi nga, body is a living sacrifice. Nahihirapan man ang ating mga physical na katawan. Kapag ang tao may karamdaman na, kapag ang tao ay nadyan na po, nalugmok na sila sa kahirapan, sa problema, wala kang ibang pupuntahan. Hahanapin mo ang mahal na Panginoon. Kaya't ngayon, hanggang tayo may lakas, hanggang tayo may hininga, maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa panahon at nakikita po natin ang ating daigdig, ang ating mundo, sa triple, mahal ng sira na ng ocean layer, ang tindi ng singaw, ng mga mahal, maraming tao, mga kapatid, ang namamatay sa karamdaman. Kaya mga mahal, kung ang panahon natin ito ay walang Diyos na mag-iingat sa atin, sa panahon na may problema ang tao, sino ang ating tatawagan? Mga mahal, sabi po dito ng Jeremiah chapter 33 verse 3, kaya po, basa po ng unang talata mula po sa ating mga Bible reader. From the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call unto me, and I'll hear thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Dito po sa aklat ng Jeremiah, kapitulo 33. Talatang 3. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo,
at ako magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Mga mahal, imposible ha? Imposible sa tao, mga kapatid, na minsan, kapag ang tao ay may karamdamang kanser, para sa kanila, imposibleng gumaling na yan. Kapag ang tao ay malala na po yung problema, iniisip nila, imposibleng malutas na. Mga minmahal, mga kapatid, dito ay nag-iimbita ang ating mahal na Panginoon sa paanong bagay natin matutugunan. At sinabi ng banal na sulatan, makinmahal, lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Pero kung hindi rin natin susundin ang nais at ipinag-uutos ng mahal na Panginoon, hindi tutugon ang Diyos sa mga panalangin. Sapagkat ang sabi, hindi lahat ng tao na nanalangin ay pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na sulatan, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi mo nangalalaman. Darating yan. Kaya ang sabi, iniimbitahan tayo ng Diyos na tumawag sa Kanya sa panahon na ang tao ay nagigipit. Tumawag tayo sa Kanya, call unto me. Yung pagtawag, mga tanging yan ang pangangailangan, pamamaraan, mga upang ilapit natin ang ating sarili sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi lamang po, mga sa panahon ng kasaganaan na ating nalilimutan, mga na magsamba o magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Praise God. Sa panahon na tayo po may mga emergency, may mga pangangailangan. Kaya nga po mayroong sa Amerika, may mga hotline na telepon, mga reaksyon 911 upang ang mga tao na nangangailangan o emergency, magkaroon ng matinding lindol, magkaroon ng maraming tsunami, mga minamahal na hindi nila inaasahan, may tatawagan sila. Sa Pilipinas, may 117 tayo. Mga mahal, tayong mga Kristiyano, ang ating tatawagan, mga mahal, ang sabi ng Biblia, dito sa Jeremiah 33 verse 3, mga mahal, tumawag ka sa akin at siya ay sasagot sa iyong pangangailangan. Ito na po, mga mahal, yung buhay at panahon natin. Sapagkat nasaksihan po natin ang ating mga minmahal na makapatiran sa iglesyang ito. Na yung iba, mga mahal, ay tumagal na po ng mahabang taon sa relihiyon. Pero hindi nila nakamtan ang kapayapaan. Hindi nila nakamtan, mga mahal, ang kaginawahan ng buhay nila sa kanilang pamilya. Praise God. Ngayon, mga mahal, sasabihin ng tao, sapat na lang. Yung ikay tumawag, okay na yon. Yung ikay sumamba, okay na yon. Mga mahal, gaano kaseryoso, gaano kahalaga, at gaano pinahahalagahan, itinuturo dito sa Jesus Miracle Crusade sa mga kapatid natin yung pagsamba. Yung iba, hindi po nila maunawaan. Mga mahal, yung 3 times a week, mga minmahal, yung iba nang hihinayang pa, bakit ba mayroong 3 araw o 3 bisis pa kayo magsamba sa loob na 1 linggo? Maghanap buhay ka na lang, ang sabi nila, kikita ka pa. Mga mahal, mga kapatid. Kaya nga po, mga mahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon, siya ay ating paglingkuran. Hanapin natin siya at siya ay ating masusumbangan. Ano man ang mga inyong hinihingi, sabi ng Biblia, sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin. Amen? Sino po ang may kahilingan sa Diyos, sa ating mga kapatid? Itaas ang kamay. Okay. May mahal, ano man po yan, karamdaman ba sa iyong mga hanap buhay? Lahat naman ng tao may kahilingan sa mahal ng Panginoon. Sabi ng banal na sulatan, ibibigay ng ating Ama ang lahat ng ninanais mo sa iyong puso. Kaya mga mahal sa atin sa church, before na tayo po magsimba, tinuturuan muna tayong manalangin, magpuri. Pagpasok nyo ng pastoral house, ang ating sambahan, anong ginagawa natin? Iniluluhod natin ang ating mga tuhod, na nanalangin tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Upang ang Diyos ay mamag-itan sa ating mga panalangin. Dahil sabi po na John 14:13 up to 14, kaya tuloy po ang ating aralin. From the book of John, chapter 14, verse 13 up to 14. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Amen.
Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 14. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, hindi sa pangalan po mga kapatid ng relihiyon. Bagamat tayo ay minulat sa relihiyon, anong tinatawagan natin nung araw sa ating panalangin? Si San Pedro, di ba? Si San Pablo, mahal ko. At tinatawagan ngayon, mahal ng iba si Father Pio, yung mga panalangin na yan. Mahal mga kapatid, si Pedro Calunsod. Napakarami, di ba? Subalit, mahal, nasaan? Sa panahon na yan, mahal, ang Diyos tutugon ay mga tao yan. Mga taong pinagiging banal ng ating mahal na Panginoon na naglingkod sa Diyos. Kundi ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang sino man sa Kanya daw na maglilingkod at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay maluhati sa anak. Mga minmahal, walang binanggit mo dito sa tao o anumang rebolto, kundi sa pangalan ng ating Diyos tayo mananalangin. At ang sabi ng Biblia, bawat pananampalataya, diskasin ng iyong labi ay makakamtan mo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Gaya ng isang kapatiran natin, totoo po ba yung Jesus Miracle Crusade? Totoo po ba nagpapagaling? Bakit kapag tayo mayroong mga pagtitipon, may mga krusada tayo, mga mahal mga kapatid, na dinadala doon ang mga sakit, may mga karamdaman, bedridden na sila, wala nang pag-asa sila. Nung sila'y nakiisa sa pananambahan, itinaas nila yung kanilang kamay, nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, gumaling ang kanilang karamdaman na dapat mamamatay na po sila. Dahil sabi ng Biblia, hinahamon tayo, tumawag kayo sa akin at ngayon sa inyong pangangailangan, tutugunin kayo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Maging sa pamilya nyo, kapatid, maging sa inyong buhay, sa sanglibutang ito, punong-puno po ng karahasan, punong-puno ng kaguluhan ang tao, mga minamahal. Hallelujah! Bakit po nagaganap at nangyayari ito sa buong daigdig? Dahil wala na po ang taong panahon na magsamba o manalangin sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Samantala ang Diyos ay nananawagan, magsiparito kayo sa akin, kayong napapagal, bigat na bigat sa inyo mga problema, at kayo'y aking pagpapahingahin. Napakaraming mga testimony na po na napakinggan natin sa ating iglesia. Sa gawaing ito, mga mahal, since 1975 and 2025 na po ngayon, mga mahal, hindi siya pawala ang ating gawain. Yung mga kapatiran natin, matatagal na sa iglesyang ito, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi totoo ang Diyos, hindi sila tatagal ng 50 years and 40 years sa ating iglesia. Bakit naririto, mga mahal? Dahil totoo ang Diyos, nagbibigay ng kapayapaan. Kapag may pagsubok ka na, may mahal, may trials ka na, nabankrupt ka na, nagkaroon ka na ng mga cancer, ng matinding karamdaman, siyempre, ang gagawin mo, nais mong mabuhay. Pupunta ka doon sa kakilala mong doktor, magbabayad ka daang libong, milyon pa nga yung iba para lamang mabuhay. Pero kabiguan, dito ang nais ng mahal na Panginoon, simpleng bagay lang, hanapin natin siya, paglingkuran natin siya, magsihingi kayo sa anuman sa pangalan ko, sabi ng ating Diyos, yun ang aking gagawin. Everybody say, praise the Lord. Yun ang gagawin sa iyo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Kung nadyan ka, nakaupo ka, mga minamahal, mula umaga hanggang ngayon, mga minamahal, sa ating oras na ito, alam ko walang imposible, walang mabigat na mga pangangailangan, walang mabigat na problema na hindi kayang lutasin ng ating pinakamahal, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Gaya na isa nating kapatiran, magi sa kanyang negosyo, mahal na Panginoon, bakit ganito? Marami naman akong connecting na malalaking tao na sa tingin niya, hindi siya mababangkrap, hindi siya mawawasak yung kanyang negosyo. Subalit, mga mahal, kapag nagtiwala ka talaga sa tao, ma-scam ka pa, mawasak pa yung buhay mo.
Subalit nung siya po ang kanyang ginawa, mahal, maroon milyon ang kanyang negosyo, hindi daang libo, milyones, mahal. Pero ang isang bagay na kanyang nakakaligtaan ay nakalilimutan po nila yung kanilang tungkulin na maglingkod sa mahal na Panginoon. Nawawala na po yung panahon nila, yung araw nila para sumamba sa Diyos. Kaya't binigyan sila ng napakalaking problema. Yung millions nila, halos na zero balance, wala talaga. Mahal, doon sila nagpasimula na magtiwala. Mahal na Panginoon, kami pagpalain mo. Tumawag muli sa ating Diyos na buhay, na numbalik sa ating mahal na Panginoon. Mahal, yan nga po yung sinasabi ng Biblia. May emergency call. Mahal, tayo sa Jeremiah 33 verse 3. Sa panahon ng tayo nakakailangan, narito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mahal, maraming bagay. Bagay sa mga emergency, bagay sa mga panganib. Kaya nga isa nating kapatiran na si Mary Ann Bongo, mahal, siya po ay pupunta, mga kapatid, mahal ng ibang bansa. Siya po'y maganda yung trabaho niya. Mainit sa mahal na Panginoon Kristo, pero nagkaroon ng mahal ng problema eroplano niya. Mahal, yung eroplano niya sinasakyan, umuusok na. Ibig sabihin, babagsak, mahal mga kapatid. Kaya sa panahon ng pangailangan, kung titingnan natin, naroon sa mga sakay ang mga Muslim iba. Na doon iba-ibang relihiyon, may hawak na mga mahal na pagdarasal. Nagdarasal sila. Mahal, upang manalangin sa Diyos. Kaya sabi ng pilot, mahal, manalangin na lang sa announcement, mahal, ng eroplano habang nakasakay ang ating kapatid na nag-iisa. Mahal, subalit, alam niya na babagsak na, wala na ng panik na ang mga tao. Kanyang-kanyang tawag sila. Pero ating kapatid, mahal, bagkos magpanik, ang kanyang ginawa, lumuhod, nagpuri sa Diyos, sumigaw siya ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi nga, nagkaroon na emergency landing sa Qatar. Bumaba ang eroplano, mahal. Ang sabi ng piloto, ang nakapagligtas sa atin, yung nadinig kong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, isang pasahero. Sabi niya, yung nagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Bakit? Sabagat habang siya nagsisisigaw, habang na-disalign ang airplane, nakita niya nagkorting kamay yung alapaap at hinawakan ng eroplano, nakababa, mahal, ng maayos. Ibig sabihin ng Diyos, sa panahon ng panganib, isang pamilya mo na naglilingkod sa Diyos, pati family mo, ililigtas ng ating mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kayo po na may pamilya, na nagpapatuloy dumalo sa gawain, huwag niyo pong hadlangan, bagkos tulungan niyo at kayo ay kasama sa panalangin. Ang panahon natin paigsi ng paigsi na. Kaya mahal, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Tinatakbuhan ng mga tunay na mga mananampalataya. Mahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Psalms 145 verse 18 up to 20. Ang Panginoon ay malapit sa mga nagsisitawag sa Kanya, mahal, sa katotohanan. Kaya niyo po, Psalms 145 verse 18 up to 20. From the books of Psalms chapter 145, verse 18 up to 20. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that can upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear them cry, and will save them. 20. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Dito po sa mga awit, sa talatang 145 dito sa 18 at hanggang 19, hanggang 20. Dito sa 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila. Amen. Na mga tatakot sa Kanya, Kanyang ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsasaibig sa Kanya, ngunit ang lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Amen. Everybody say amen.
Mga mahal, nakita po natin sa buong daigdig, lahat naman may nakilalang Diyos. Pero nakita po natin kapag dumating yung matinding kapahamakan, kagaya po mga mahal ng lindol na malakas, milyon ngayon isang bansa, mga mahal, nagsasuffer ng kahirapan, wala makain ng tao. Hindi nila sukat akalain na biglang darating yung wasak ng kanilang lugar na kanilang kinalalagyan. Bawat tao may Diyos, may relihiyon. Hindi yun ang makapagliligtas. Sabi, napakaliwanag po ng verse 18, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth." May tinatawag, mga mahal, ang Panginoon daw ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. To 7,000 religions, mahigit. Lahat tumatawag yan. Lahat nagdarasal. Lahat nagsasamba. Pero walang Diyos na tumugon. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, yung mga nagsisitawag sa Kanya, sa katotohanan, ay Kanyang didinggin ang kanilang mga panalangin. Kaya maraming mga major testimony tayo na mga karamdaman, dalubhasa sa mga doktor, na sinabi ng doktor, 6 months na lang, mamatay ka na sa cancer, mawala ka ng pag-asa. Anong sasabihin? Nagbayad ka ng 1 milyon, nagbayad ka kalahating milyon, sasabihin sa iyo, maging mahal, 6 months na lang itagal ng buhay mo. Siyempre, ang papalit doon, ma-hopeless ang tao. Depression, maging mahal, matinding sakit sa utak, maging mahal. Problema ba? Kaya dito sa mundong ito, walang katapusan ng problema. Kaya kung ikaw ay wala sa mahal ng Panginoon, talagang wawasakin ni Satanas ang buhay ng tao. Kaya ngayon, maging mahal, mapalad tayo. Kahit may kahirapan man ang buhay ng ating kalagayan, narito ang Diyos, totoo. Gabit araw, tumutugon siya sa ating mga panalangin. Kapag nalulumbay ka, may pagsubok ka, umiyak ka lang. Hindi ka iiyak sa tao. Lumuhod ka sa iyong lugar na kinalalagyan. Magdasal ka, manalangin ka man ng Panginoon, may layunin ka sa aking buhay. Manapayong alam kong totoo ang sinasambang kong Jesus Miracle Crusade. Sa panahon na ikay nalulumbay, sa panahon, makinmal ikaw ay nadyan sa pagsubok. Sabi ng ating malang Panginoon, tutugunin ko sila. Silang lahat nagsisitawag sa Kaniya sa katotohanan. Sabi ng 19, Kaniyang tutuparin isang bagay, and will fulfill in the desire of them that for Him, He also will hear in the cry and will save them. Ang nais lamang naman na sa verse 19, Kaniyang tuparin ang nasa nila na natatakot sa Kaniya at didinggin ang kanilang daing, ililigtas sila. Yan po, didinggin ng Diyos ang ating mga daing, ililigtas sa panahon ng kapahamakan. Everybody say Amen. Ngayon, mahal, ang panahon natin abnormal na. Init, mahal, anong kukuha ng tao? Sakit, stroke, mga karamdaman ay dumarating. Mahal, tapos kapag naman nakaramdam ng panahon ng tag-ulan, nakakaramdam agad tayo ng landslide. Amen. Nakakaramdam agad na matinding pagbaha at maraming tao ang nawawalan ng kabuhayan sa buhay natin. Kaya't mahal, ingatan nating mainam. Tayo'y narito na sa buong katotohanan. Hindi na kailangan maghanap pa tayo ng katotohanan. Narito tayo. Ang kailangan lamang, ang hinahanap lamang ng ating mahal na Panginoon, tayo ay maging tapat sa Kanyang alituntunin. Yun ang nais ng Diyos. Ingatan mo, maging mahal. Sabi doon, the Lord preserving in all them that love Him, but all the wicked and destroy. Ingatan mo, mga minamahal, iingatan ka ng Panginoon sa lahat na nagsisiibig sa Kaniya, sa lahat ang masama ay lilipulin niya. Kaya ito na po yung panahon ng ating kinalalagyan. Painding na po ang ating kapanahunan. Mga minamahal ko, matinding kahirapan na po ang daranasin ng buong daigdig. Sapagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, ang iba, mga mahal, kaya napapahamak. Mga mahal, wala, mga mahal silang
wala silang panahon na kanilang hanapin o paglingkuran ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, binabanggit man nila ang pangalan ng Diyos na kanilang nakilala, pero hindi tumutugon sa panalangin. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi ng Exodus chapter 23, verse 13, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya hindi po. From the book of Exodus, chapter 23, verse 13. And in all things that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito may naman sa aklat Exodus, Kapitulo 23, ang talata po ay 13. Ito po sinasabi. At ang lahat ng mga bagay na aking sinabi sa iyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Maging mahal, walang iba sa ating mga labi na babanggitin. Sa panahon ng panganib, ngayon, maging mahal, subukan mo. Totoo ba yung sa Jesus Miracle Crusade? Habang yung pagbanggit natin, ng hallelujah, praise the Lord, hindi po biro ito. Dahil dito maraming naligtas na Kristiyano sa kapahamakan ng kanilang buhay. Kung sa sanlibutan, makin mahal, may iniingatan silang power. Higit sa lahat yung power na iniingatan natin, ang salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi nga ng Bible, makin mahal, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya kung emergency, mga kapahamakan, maraming nakasaksi na makapatiran po natin ganyan, makin mahal. Noong nagkaroon po sa St. Bernard, makin mahal yung landslide, yung ito ay muling ipatutuo ko. Makin mahal yung bahay na mga building na malalaki, mga yari, makin mahal sa semento, sa bato, naguho, makin mahal, naguho na dala ng tubig. Makin mahal mga kapatid, yung kapatiran natin, gawa lang sa kawayan, napakahuna niyan. Tinusok lang yung kawayan, nagkaroon lang ng bubong, hindi pa yero. Mangimal yung nipa, yun lang ang bubong. Mangimal sa pinto, anong nakalagay? Logo ng Jesus Miracle Crusade. Lalansa yung mga bato na bahay, naguho, pero yung kapatiran natin, kawayan lang, nakatayo, iniligtas ng Diyos. Imposible, di ba? Napaka-imposible. Yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Siya'y magpapakita na mga kamanghamangang bagay na himala sa iyo, yay isang katugunan sa iyong panalangin ng iyong ginagawa. Hindi sayang, hindi walang kabuluhan. Ang lahat ng mga bagay, sinasabi sa inyo, ingatan nating matibay. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na hindi makabuluhan. Ang ating dearly beloved noble pastor, napakaingat yan, mga kapatid. Kaya sabi naman ng pastor, ang Kristiyano, para hindi kayo matukso, hindi kayo maging talunan ng kahirapan, ng mga problema, karamdaman, kahit wala sa pananambahan, lagi niyong sambitin, habit natin ang hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero sa biroan, huwag naman yan. Yung nagbibiroan tayo, lagi may hallelujah. Kundi huwag niyong babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan. Sa panahon na nanganganib, sa panahon na may mga kapatiran tayo, hinold up, maging mahal, hinold up siya lahat, yung sakay ng bus, dala ang wallet, ang mga cellphone. Pero isang kapatid natin, hindi hinold up. Bakit? Nakataas ang kamay sa Diyos, nagpuri sa Panginoon. Kaya ang pagtawag sa Diyos ay panalangin. May man yung panalangin, ito ay isang mabisang pribilehiyo. At ang panalangin, ito po yung pagharap natin sa mahal na Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, itong ating pagsamba na ito, kung titingnan po natin, kulang pa po yung araw na yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya kahit anong oras, araw, mga mahal, naghihintay lang ang mahal na Panginoon. Sabi ng mga tao, ang Diyos niyong pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade, papahingahin naman ninyo. Diba? Yung mga usik, pati ba naman gabi, iniistorbo pa ninyo? Ang Diyos natutulog, tapos mananalangin kayo. Sa kanila, ang paniniwala, ang Diyos nila'y patay at natutulog. Lalo na itong Manopepro nila ito.
Nadyan na naman, ang mga tradisyon ng ating mga kababayan. Nadyan na naman yung kanilang pagpapasa ng kanilang cross. Mga mahal, kunwari sila'y para patatawarin kung sila'y magpipinitensya, lalo na sa lugar na ito ng ating sa Dolores. Nadyan na naman ang mamamanala next week, mga mahal, ng ating mga kababayan. Pero walang kapayapaan, walang pagbabago. Napakasimple lang, mga mahal. Ang Diyos, 2,000 taon na kalilipas, ibinigay niya ang kanyang sarili upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Pinatawad na, pinasaan na ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ang sabi niya, maliban tayo magbalik loob sa Kanya, tawagin ang Kanyang dakilang pangalan, ang Diyos ay tutugon sa mga panalangin. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa Isaiah 45, verse 11, ganito ang sabi ng Panginoon sa Kanyang banal na Israel, mga mahal, magtanong ka at sasagutin, utusan mo ako. Napaka sarap pakinggan. Isaiah 45 verse 11. From the book of Isaiah, chapter 45, verse 11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my son, and concerning the work of my hands, command ye me. Praise the Lord, ito minamahal sa Isaiah 41 talata po ay 11. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel at may lalang sa kanyang, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, pag-utos kayo sa akin. Grabe, palakpakan po natin ang malapan ni Jesucristo, hari ng mga hari, anak ng Diyos, mahal. Kaya ang sinasabi niya, trust in the Lord, the Holy One of Israel. And the Maker asks me of the things to come concerning my son. Tinawag tayo, mahal, ng ating mahal na Panginoon, ng banal na Israel. At may lalang ng kaniya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, tungkol sa gawa ng aking mga kamay, at mag-utos kayo sa akin. Mahal na Panginoon, sabi nung isa nating kapatiran, may naalaala po na natin, isang kapatiran natin, mga mahal, sa dako mga kapatid ng Amerika, malayo ang ating minamahal, ginagalang mga pastor, may man humingi siya ng prayer, bedridden na, mga mahal, wala ng pag-asang mabuhay, cancer, mga mahal, hanggang sa namatay, mga mahal, nagtiwala sa mga Panginoon. Sabi ng ating mahal na pastor, manalangin kayo dyan sa Amerika. Ang Diyos natin dito sa Pilipinas, isa lang. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mangyayari at magaganap. Nagkaisa, mga mahal, naroon ang man of God sa Pilipinas, nanalangin, mga mahal, sa isang taong wala ng buhay, mga mahal. Siya po ay nag-pray, lumuhod ang ating dearly beloved noble pastor. Pagkalihan, mga mahal, doon lang sa picture, mga mahal, ang patay ay binuhay ng mahal na Panginoon. Yun po, sabi nga ng Biblia, ating binasa, utusan nyo ako, mga mahal. Kaya bilang mananampalataya, walang kahirapan, walang problema na magtatagumpay, na mananaig sa buhay natin, sabagat ang Diyos ay nasa atin. Sino ang laban sa atin? Utusan mo, cast out in the name of Jesus. Kaya tayo nagkakasot masiling, nililihan sa ating sarili yung mga doubt, mga problema na nagbibigay sa atin ng panlalambig, mga kahirapan, kaya lagi tayong nananalangin, nagsasamba, kinakas out natin, inuutusan natin ang lahat ng gawa ng demonyo, lumayas sa pangalan ni Jesus, at nagaganap ito. Amen. Sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, ako'y sasagot. Sabi ng ating mahal na Panginoon, bago pa lang kayo manalangin, ang Diyos ay sasagot na sa ating mga prayer. Sabi ng Isaiah 65 verse 24. Kindly po. From the book of Isaiah, chapter 65, verse 24. And it shall come to pass, that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Amen. Dito po sa Isaiah 65, ang versikulo po 24. At mangyayari, na bago sila magsasagitawag, sasagot ako. Samantalang sila ay magsisalita, aking didinggin. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord.
loved ones mo, may sakit, may problema, narito ka sa church. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating binasa, bago mangyari, o sila'y magsitawag, ako'y sasagot. Samantalang sila'y nagsasalita pa lang, aking didinggin. Kaya sa ating pagdigkas ng ating mga labi, sa ating mga panalangin, mga mahal, nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Hindi sayang mga kapatid, mga kababayan, hindi sayang ang inyong pagtungo rito. Sa bawat paglalakbay, sa bawat panahon na ang ating inilalaan sa gawaing ito ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba, sinong makikinabang? Ikaw din at pamilya mo. Yung pinansal na mga bagay sa mundong ito, mawawala yan. Pero yung mga bagay na ginagawa mong pagtitiwala, paglilingkod sa mga ng Panginoon, mananatili at yan ang makapagliligtas sa iyo hanggang sa huling sandali ng ating buhay, hanggang sa dumating ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ating ingatang matibay. Sabi ng Hebreo 10:23, ingatan mo po bilang mananampalataya, matibay ang pagkilala sa ating Diyos, yung pag-asa, upang huwag tayo mag-alilangan sapagkat tapat ang pangako. Tapat ang pinangako ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Hindi siya tao na hindi niya tutuparin ang kanyang sinabi. Pero tayo, kung sinabi natin mahal na Panginoon, ako'y nangangako, ako'y magpapabautismo, huwag kang umatras. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, ako'y naging dadalo sa iyong gawain. Hindi mo pinangako yan sa tao. Ginawa mo yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ingatang matibay. Sabi ng Hebreo 10:25. Kaya niyo po. From the books of Hebrew chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for it is faithful that promise. Dito po sa aklat ng Hebrews 10 talata po ay 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kapag nagkaroon ng tao nag-alinlangan, ito po, makinig kayo, kapag nag-alinlangan na doon napapasok yung kawalan ng pananampalataya. Kapag tayo ay binulungan ng Diablo, hindi naman totoo yan. Hindi totoo na tutugon ang Diyos sa iyo. Naggagaling ka. Mangiman, alam nyo, sa inyong pagsunod, sabi sa ating binasa, sa inyong pagtalima, sa gawain ito, hindi nyo sa amin ginagawa ito. Dahil kami man, mangiman, bilang mga ngaral, madaling araw pala'y lumuluhod na para ibaba ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya upang ang mga dadalo sa araw na ito na may karamdaman, may problema, ay lutasin ng ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi po tayo nagsasayang ng panahon at oras sa iglesia, kundi nilalaan natin ang ating panahon para sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mahal ko mga kapatid, gaano ka-importante yung panalangin? Napakita natin, mahal, sa ating Diyos. Ang panalangin ang pinakamakapangyarihan sa mga tunay na anak ng Diyos. Mabisa ang panalangin ng mga matutuwid na anak ng Diyos. Nakita po natin, mahal, dito po, huminto ang araw sa panalangin ni Joshua. Sa buhay natin, mahal, kayang gawin ng Diyos yung imposible sa tao. Sa Diyos ay walang imposible. Si Elias, na propeta ng Diyos, nanalangin siyang hindi umulan ng 3 taon at kalahati, naganap yan. Bakit? Dahil ang dalangin ng taong matuwid ay didinggin ng Diyos. So, man of God, sa ating minamahal, ginagalang naman ng pastor, ang lahat ng kaniyang diniscuss sa panalangin ay naganap sa buhay natin.
Sa ating mga mananampalataya, maging mahal, sa gawain ito, nakita po natin, mga kapatid, ang parang imposible na sa tao na gumaling ang sakit o malutaks ang problema, sa Diyos ay naging walang imposible. Amen? Kung nagawa po, maging mahal, ni Elias, nananangis siya, na hindi umulan ng 3.5 taon, naganap yun. Ganon din si Joshua, huminto ang araw dahil sa kanyang panalangin. Kung anong hilingin natin sa Diyos na may pananampalataya, yun ang darating, yun ang ating makakamtan. Kaya ngayon, mga mahal ko mga baguhan na dumalo, manalangin kayo sa mahal ng Panginoon. Kung ano man po ay inyong taglay na karamdaman, ano man po inyong taglay na mga problema, kapag kayo nagtiwala sa gawain ng Diyos na buhay, uuwi kayo sa inyong tahanan na may kagalakan. Baon-baon ninyo ang kagalakan na nagmumula sa Diyos sa inyong puso. Sasabihin niyo, mahal na Panginoon, masarap pala na maglingkod sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo po'y umawit sa manapay sa hapong ito. Sa ating po mga baguhan na ngayon lang po kayo nakadalo. Iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. Habang inaawit po natin, I give you Jesus. Ating pong tanggapin ang ating Diyos, Hari ng ating buhay. Sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, invitation to miracle. Siya nag-aanyaya na tayo tumawag sa Kanya. Ang Diyos ay gagawa ng mga himalang bagay sa buhay ng Kanyang mga anak na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Habang ina-assist po kung may baguhan tayo, dito po sa harapan. If you feel so alone and your house is not a home, you need someone. Hallelujah. Glory to God. Pakinggan po sila, mga mahal. If it feels like isn't fair and there's no one left to share all those lonely days we left, and when things don't turn out right, you want someone to care, and someone to just be there. You need someone. Purihin ka namin, O Diyos. Hallelujah. I give you Jesus. Purihin natin, O Diyos, ang ginawa. Habang inihanda natin ang ating mga sarili sa Diyos. It's the precious all around. Give your spirit Hallelujah. around. You need someone. If your body is in pain, in your health you can't regain. You need someone. If there are times that you Hallelujah. cry
to God. He'll give you peace and sweet relief. There's someone Hallelujah. that you need. So I'll give you Jesus. It's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. It's the perfect love that casts it out all fear. Hallelujah. Give me peace. Hallelujah. The water that you drink and never thirst again. Give Jesus, my friend. Amen. Sa ating pong baguhan, na narito po sa ating loob ng ating sambahan, maging sa ating mga webcast viewers, may 4 po na susi ng kaligtasan. Manginman, ito po yung reglamento ng susi ng kaligtasan na kailangan mo ito, yung 4 na susing ito, upang mabuksan ang mga pintuan sa langit at maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Unang-una po, mahal ko mga kapatid, na hinihingi ng ating mahal na Panginoon sa isang tao. Kailangan mong sumampalataya ka sa Diyos, nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpapahayag bilang isang tao upang magdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at mabubuhay maguli upang mapatunayan na siya ang nag-iisang Diyos at walang iba ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Man of April, ipagdiriwang na naman ang kamatayan ni Kristo. Pero ngayon, hindi na kailangan mo magpasa ng cross. Ang kailangan mo ay sumampalataya ka, may Diyos sa langit na magbabago na yung buhay. Mahal, ang pangalawa po, pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iiwan mo ang kasalanang buhay na hindi mo na kailangan balikan pa. Kapag nakita ng mahal ng Panginoon ang nais mo na totoong magbabago upang maging banal at matuwid sa kanyang harapan, tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Pang-tatlo po, mga mahal mga kapatid, ito po yung bautismo. Ito'y nasa Gawa 2:38. Magsisi kayo at magsipagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay hindi, mga mahal, pagsanib o isang bagong reliyon o sikta. Ito po, mga mahal, ay isa katuparan at sinasabi ng kasulatan kung anong ginagawa ng mga apostol sa panahon, mga mahal, 2,000 taon na kalilipas. Ito'y magaganap sa buhay mo. Makakamtan mo ang kapayapaan at ang tunay na kaligtasan. Pang-4 po, mga mahal, ito na po, ang Panginoon ang magbabautismo na sa iyo. Ang kanyang banal na Espiritu, yung takdang panahon habang ikaw ay nagpapatuloy na dadalo sa ating gawain, maglilingkod sa mahal ng Panginoon, mga nagsusumikasig sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban. Ang bautismo ng Espiritu Santo ay may tanda na magsasalita ka iba't ibang wika at magbabago ang buhay mo, magkakaroon ka ng peace of mind. Yan ang pangako ng Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin. Itaas niyo po ang inyong 2 kamay. Mga mahal, bilang pagsunod sa ating mahal na Panginoon, sabihin niyo po, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Diyos, ako po ay isang taong makasalanan, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Mula ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik.
Tulungan mo po ako na ako'y makasunod sa iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Isus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking, ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kami po ay manalangin para po sa inyong kaligtasan. Mangin mahal, hallelujah. Dakila naming Ama makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, sa aming mga baguhan, ito nawa ang pasimula ng kanyang pananampalataya at paglilingkod sa iyo, manang Panginoon. Isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sa unang dalangin ng amin, dearly beloved na Paul Pastor. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Baba po yung kamay. Ang kulang na lang po sa inyo yung bautismo. Balik po kasi yung mga upuan, mga mahal. Kayo po ipapaliwanagan mamaya po niyan ang ating elder, beloved Brother Janus Biron, sila Brother Burr, Panginoon tungkol po sa bautismo sa tubig. Napakahalaga po na kaligtasan. Bago po tayo dumalangin, patuloy tayo umawit kuro sa awiting I Give You Jesus. Magpuri po tayo sa mga Panginoon. Hallelujah! I give you Jesus. It's the peace that passes all understanding. The perfect love that casts it all. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Sing with the word. Hallelujah! I give you Jesus. It's the water that will drink and never thirst again. Hallelujah! I give you Jesus. Oh, I give you Jesus. Hallelujah. It's the peace that passes all I give you Jesus. Hallelujah, Jesus. It's the perfect love that casts it all. Hallelujah. I give you Jesus. Hallelujah. It's the water that will drink and never thirst again. Give you Jesus. My friend. I give you Jesus. Hallelujah. Magpuri po tayo lahat sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Tayo po ay dumanangin sa hapong ito sa lahat ng ating manginman na makabatiran na nandirito, mag-isa webcast viewers. Ano man po inyong mga prayer request, mga tagline na inyong mga karamdaman, mag-isa inyong pamilya, mga problema, manginmahal, narito po tayo. Ipagbigay tiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, kung makaluhod, dumod po kayo, depende sa inyo pong kinalalagyan. Manalangin tayo. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, may sanampay muli. Kami po'y dumudulig sa trumbaya, patuloy humingi po kayo ng habag na patawaran sa unang dalangin ng aming beloved praise in the Lord na sa iyong piling. Alam namin man ang Panginoon na hindi maiksi ang iyong kamay na lagi mo kaming ginagabayan. Maging ang mga panalangin na iniwan sa amin ang aming beloved praise in the Lord ay mananatili sa aming puso. Ano man po ang mataglayin mga problema, ano man po ang mataglayin mga karamdaman ng aming mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan na nandirito. Mana Panginoon, hallelujah. Maging malakas sa kanilang buhay, mana Panginoon. Ito po aming samot panalangin. We pray, O God, in Jesus' name. Amen, amen. Bilang po itong kontak, mga mahal, sipin niyo po, pag naglihans tayo, mga mahal, na dyan po yung prayer ng ating dearly beloved praise in the Lord. Cast out in the name of Jesus.
Demons, sickness, cast out in the name of Jesus. Malakas, hallelujah, infirmities, cancer, leukemia, cast out in the name of Jesus. Diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, unbelief, cast out in doubt, cast out in the name of Jesus. Spiritual problem, material problem, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, pagkabangkaruti sa aming mga kapatid, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po'y tumayo bilang pasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 3 times niya, sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Maging mahal, may pananampalataya. Ayan po ang buhay ng mga anak ng Diyos. Sabay talon, malakas, huwag magbibiro. Maging mahal, sabay-sabay. Sabi natin, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. How good you are. Hallelujah. Glory to God. God bless you so much po sa ating lahat.